Kaya ngayong araw ating subukang alamin kung sino si Leviathan, isang devil o isang mythical na nilalang, kaya ating tatalakayin kung anong abilidad ang kanyang taglay, at kung paano ang kapangyarihan ni Noel mismo ay tataas sa kanyang bagong familiar. At pati na rin ating pag-uusapan kung sino ang mas malakas ang water spirit na si Ondini o si Leviathan, para masimulan ating suriin ang impormasyon tungkol sa Leviathan sa mythology at demonology, pagkatapos maaari tayong magdesisyon kung sino talaga ang si God sa mundo ng Black Clover. Sa mythology ang Leviathan ay maaaring matawag sa anumang nilalang, halimaw o anumang ibang nilalang na napakalaki. Halimbawa, ang Leviathan ay binansagan din bilang kraken, malaking balina, at ibang halimaw na nagtatanim ng takot sa sangkatauhan. Pero sa Book of Job, ang Leviathan na nilalang ay isang babae, isa sa unang pinakamalakas na makamundong nilalang ng Panginoon. Ngayon alalahanin ninyo ang aking sinabi na ang Leviathan ay isang babae sa myths, dahil mamaya sa video, ito ay gaganap ng isa sa mga susing sandali na magpapasya sa origin ng nilalang na ito. Gaya ng aking sinabi, ang Leviathan sa mythology ay isa sa mga sinaunang hayop sa planeta, ang pinakamalakas na nilalang ng Panginoon na isang pangkalahatang pagpapahayag na kailangan para ipakilala ang kapangyarihan ng tagapaglikha. Sa huli, walang sinuman at walang anuman ang maaaring tumalo sa kauna-unahan, syempre maliban lamang sa tagapaglikha mismo, kaya mayroong tatlong ganitong nilalang, ang Leviathan ang patroness of the water depth, ang Behemoth ang ruler of the earth, at ang mistress of the heavens is. Sila din ay nilikha na may layuning pangasiwaan ang lugar na ibinigay sa kanila, ang tubig, lupa, at hangin, pero sila din ay naitadhana para sa isang partikular na hangarin, at ang kapalaran na ito ay sinapit ng lalaking Leviathan, pero ang Leviathan ay may partner, pero ang Diyos ay nagdesisyong sirain ang kanyang ginawa, sapagkat ang kanilang matagal na pagsasama ay maaaring humantong sa pagpapalaki ng populasyon na maaaring humantong sa pagkasira ng buong karagatan. At ang pagkasira ng kanyang katawan ay nagsilbi bilang pagkain ng sangkatauhan. Ito talaga ang aktwal na tungkulin ng mga nilalang na ito, sa mahihirap na sandali sila ay ipapalagay para maging pagkain ng mga tao, para maging isang salvation na hindi magpapahintulot sa pagkapuksa ng mga tao. Pero para ang mga sinaunang nilalang ay hindi maghimagsik dahil ang kanilang kapalaran ay maging pagkain, sa hinaharap ang Diyos ay inisil sila sa isang lugar na tanging siya lamang ang may alam. Syempre walang sinuman sa mortal ang maaaring manghikayat sa mga nilalang na ito para sundin sila, sapagkat sila ay orihinal at hindi sasayaw sa kahit sinong tono. Kung ano ang aking masasabi ay kahit na ang tagalikha mismo ay inisil sila para pigilan ang posibleng himagsikan, at ito ay hindi na itugma sa kung paano madaling gumawa ng kasunduan si Noel sa si God. Dito kung saan ang Leviathan ay naiiba sa alamat at kung ano ang iniharap ng author ng Black Clover sa atin. Dito, ang so-called si God, sa panahon ng pagsisimula ng Apocalypse, siya ay magwawasak na hahantong sa pagkasira ng lahat ng bagay na pipigil sa kanyang dadaanan. Kung ano pa ang kailangang maintindihan ay si Tabata ay naghihiram ng marami mula sa iba't ibang relihiyon at alamat at pinapalitan ang ibang partikular na bagay. Ang halimbawa ay si Medjugorje na hindi kasali sa Tree of Qliphoth at ang espesyal na katangian ng legendary five-headed dragon na ating pag-uusapan palalo mamaya sa video, sapagkat ang katangian na ito ay ang susi para lutasin ang isyu ng tunay na diwa. Ang dragon sa bansang Hino ay marahil pareho sa Leviathan, isa sa mga varieties ng sinaunang nilalang sa mundo ng Black Clover, at marahil ang ikatlong nilalang ay marahil may anyo ding dragon, pero ang palagay na ito ay may pasubali, sapagkat tanging ang tagalikha ang maaaring tumalo sa sinaunang nilalang, pero si Asta ay nagawang matalo ang maalamat na halimaw ng bansang Hino na nangangahulugang ang five-headed dragon na parang isang sea god ay gumagawa sa atin para mag-isip na sa mundong ito, sila ay may iba't ibang klase ng pinagmulan. Ang mythical Leviathan ay may hitsura ng isang malaking sea serpent na may maraming ulo o sa anyo ng galamay. Siya ay may kontrol sa dagat na maaaring gumawa ng alimpuyo at tubig na sibat na may nakakamanghang nakakapinsalang kapangyarihan. Siya din ay maaaring kontrolin ang lahat ng nilalang na nakatira sa tubig at siya din ay may abilidad na magpalabas ng apoy mula sa kanyang bunganga. Ang kanyang katawan ay hindi tinatabla ng anumang klaseng atake. Ito ay inilalarawan na maaari niyang sirain ang bakal na para bang ito ay straw, dahil gaya ng inyong narinig, tanging ang tagapaglikha ang maaring sumira sa sinaunang nilalang. Sa tingin ko ang paglalarawan na ito ay sapat para mabigyan kayo ng ilang ideya tungkol sa mythical Leviathan. Sa background na ito maaari mong magawang may kumpara ito sa impormasyon na ating makukuha sa demonology.
Kaya ating simulan ang Leviathan na mula sa demonology. Ayon sa demonology, ang Leviathan ay isang fallen seraphim. Sa panahon ng pag-aalsa ni Lucifero laban sa Diyos, ang Leviathan ay pumanig kay Lucifero, pero sa huli natalo sa laban, pagkatapos siya ay ipinaalis mula sa paraiso kasama ang initiator ng pag-aalsa. Pagkatapos na hindi matagumpay at napunta sa impyerno, siya ay naisumpa at ang kanyang hitsura ay nabago na parang isang sea dragon. Ngayon ang Leviathan ay naging kilala bilang devil ng kadiliman at kaguluhan, pati na rin kinakatawan niya ang isa sa 7 sala. Para simulan, ang devil na ito na kinakatawan ng elemento ng tubig ay inilalarawan bilang isang malaking sea monster na pinapalibutan ng kaliskis na mas malakas kaysa diamond, sapagkat ang Leviathan ay hindi ang pinakamalakas sa gitna ng high-rankang devils ng 7 sins. Mahusay niyang ipinakita ang kanyang lakas na nagbigay sa kanya ng karangalan bilang isang mahusay na strategist. Samantala, ang kanyang imahe bilang dragon ay pinapalibutan ng malalakas na kaliskis na naaayon sa kung ano ang ipinakita ni Tabata sa atin sa Black Clover chapter 359, at ang katotohanan na inihayag niya ang kanyang intensyon para gumawa ng kasunduan sa isang malakas na water mage na malinaw na nagsasabi ng kanyang matulis na pag-iisip, sapagkat tila siya ay may ilang tungkulin mismo na maaaring pumihil sa pamamagitan ng hindi mapipigilang pagwawasak sa panahon ng Apocalypse. Ang pinaka-interesante dito ay sa loob ng kanyang bunganga mayroong isang portal sa impyerno na perpektong ipinakita sa Christian religion at Gnosticism, kung saan ang Leviathan ay inilalarawan bilang isang dragon na kumakain ng makasalanan. Ipinapadala sila diretso sa impyerno. Ito din ay sinasabi na sa dahilang ito, siya ang tagapangalaga sa gate ng underworld. Bagaman sinabi nila sa Black Clover na ang devils ay hindi maaaring makatawid sa mundo ng mga tao, pero marahil dahil ang Leviathan ang tagapangalaga ng gate ng underworld at inihiwalay ang underworld mula sa mundo ng mga tao, marahil nagagawa niya sa anumang paraan na makapunta sa mundo ng mga tao. Sa karagdagan, sa Gnosticism, ang devil ng envy ay inilalarawan bilang Ouroboros, isang dragon na kinakain ang kanyang sarili, at sapagkat mayroong portal sa impyerno ang kanyang bibig, marahil mayroong paraan para siya ay bumalik. Samantala, ang maalamat na 5-headed dragon sa bansang Hino, sa pamamagitan ng kanyang presensya, kahit noong ito ay naisil, ay maaaring hubugin ang oras at panahon kung saan ang flora at fauna sa area ay nasaturated ng magic mula sa underworld, dahil sa ang mga naninirahan doon ay nakakaranas ng partikular na mutation. Iminumungkahi din ito na ang so-called sea god na sinasamba ng underwater temple ay marahil hindi ang kinakatawan sa atin, lalong-lalo na pagkatapos na malaman natin ang kanyang pangalan at makita ang kanyang hitsura na may katangian ng devil na hindi na itugma sa banal na diwa. Sa karagdagan, sa demonology, ang devil na ito ay tinutukoy sa isang masculine na kasarian, at sa lahat ng ito, kasama ang pagpapahayag ng pangalan ng nilalang na ito at ang partikular na tawag ng kanyang posisyon ay isang bold hint mula kay Tabata. Pero ano ang kayang gawin ng Devil Leviathan? Gaya ng aking sinabi, ang kanyang elemento ay tubig. Sinasabi nila na nagagawa niyang makontrol ang lahat ng tubig sa mundo na sinisimbolo ang nakakapinsalang kapangyarihan ng malaking pagkakagulo ng karagatan. At ang tsunami ay isa lamang bulaklak dahil ang lahat ng sakuna na nangyayari sa karagatan ay gawa ng kanyang mga kamay, pati na rin sa kanyang arsenal ay ang pagtawag ng isang malaking makademonyong balina. At salamat sa kanyang malakas na kalasag, ang Devil of Envy ay may nakakamanghang lakas at nagagawang tiisin ang malalakas na atake. Sa pangkalahatan, para ibuod, ang pagpapakita ng so-called sea god ay isa sa 7 high-rankang devils na kinakatawan ng unang sala. Mabilis na ipinagkokonekta ni Tabata ang mythology sa demonology para hindi ibato sa atin ang katotohanan na si Noel ay gumawa ng kasunduan sa isang devil. Gayunpaman, hindi niya iniiba mula sa kanyang paraan ng pagsasalaysay at sa maliit na detalye, inihint niya kung ano ang posibleng mangyari sa hinaharap. Sa tingin ko hindi lahat ng mambabasa ay pinansin kung paanong ang imahe ni Noel ay nabago sa panahon ng pagsasama nila ng Leviathan. Sa anyo ng Sea Dragon, may sungay ang nabuo sa kanyang ulo na isang pagkakakilanlan na katangian ng isang taong apektado ng sumpa, ang katawan ng tao na hinawakan ng magic ng underworld. At katulad ng ibang na-possessed, ang mata ni Noel ay nabago, isang bagay na hindi nangyari noong siya ay nakipagsanib kay Ondine. Siyempre, hindi rin natin tatanggalin ang hugis ng kanyang pakpak na naiiba mula sa hitsura ng Saint Stage at sa mga paladin mismo, sa paggamit ng purified na kapangyarihan ng mga devils na malapit sa pagkabanal mismo.
Pero paano si Noel mismo, gaano lalakas ang kanyang kapangyarihan, at ang pangunahing bagay na maalala ay si Noel ay napakalakas na water mage na sa una ay hindi kayang kontrolin ang kanyang mana, at noong natutunan niyang makontrol ito, ang kanyang mga spell katulad ng Sea Dragon Roar ay malakas na nakakapinsalang kapangyarihan. Ang buong punto ay ang sariling magic ni Noel ay naglalayong nakakapinsala, at ngayon na siya ay gumawa ng isang kasunduan sa Leviathan, ang devil ng karagatan at kaguluhan, ang kanyang nakakapinsalang potensyal ay mas lalong lumago. At ito kung ano ang makikita sa ibabaw, kahit na iko-konsidera ang aspeto na ito, ang kanyang atake ay nakakuha ng hindi mailarawang pagkawasak, at kung ikukumpara ninyo ang kapangyarihan ni Noel sa Water Spirit Ondini at Leviathan, lakas loob nating sasabihin na sa sandaling ito ang Sea Dragon form ay mas malakas kaysa sa Saint Stage. Sa huli, ang Devil of Chaos ay naipokus sa pagkawasak at si Ondine ay sa proteksyon. Ito ang dahilan kung bakit mas gusto niyang manatili sa Heart Kingdom kasama si Lolo Pichika kaysa ipagpatuloy ang kanyang kontrata kay Noel at tulungan siyang paksain ang banta sa anyo ni Lucius na literal niyang pinagbabantaan ang kanilang bansa. Pero sa karagdagan sa pagpapalakas ng nakakawasak na katangian, ang bagong armor ni Noel ay maaari ding magbigay sa kanya ng durability sa pamamagitan ng kaliskis ng dragon, at ito ay mabilis na magdadagdag ng kanyang survivability sa battlefield, kaya dito natin tatapusin ang video natin ngayong araw. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutang mag-iwan ng like, at mag-subscribe sa channel para sa iba pang anime content. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.